Hello guys, welcome to my channel. So nandito na naman tayo sa panibagong class review. At ang i-review naman natin ngayon ay Summoner. Medyo natagalan tayo dahil nga inaaral pa natin talaga mabuti itong Summoner na ito. At humihingi tayo ng idea doon sa mga main character na Summoner talaga ang kanilang class. Kasi hindi tayo Summoner, bumili lang tayo ng ating account para naman masubukan naman natin itong class na ito. Kasi yun ang isa sa mga gusto ko na gawin, no? Na lahat ng mga classes ay masubukan natin. So inaral ko muna siya, tapos nilaro ko rin, at ngayon i-review na natin siya. Dito muna tayo sa building ng character natin. Unahin natin itong master talent kasi yung iba dito medyo nagugulan. Kahit din naman ako, disclaimer lang, hindi po tayo professional dito pagdating sa master talent. But then I give my own opinion and also my insights about the master talents skill ng isang summoner. Okay guys, lagi nyo pataasin itong hit up dahil para sa akin, ito kasi yung chance na hindi mag-miss yung mga character natin kapag nag-PVP sa mga kalaban. So importante ito. Yung weapon kasi, tsaka yung max weapon and yung minimum weapon na damage, nagbe-base kasi yon sa stat noong weapon nyo. Kung mataas ang tier number ng inyong weapon, maganda kasi yon. Pero kasi in overall, mababa man yung tier weapon nyo dahil nga mahal ang mga items dito, magagamit nyo tong hit up. Kaya mas importante para sa akin tong hit up compare doon sa dalawang skills. Remember na yung mga skills natin dito sa master talent ay napakahirap. Bakit? Kasi napakahirap tong ipa-level, kaya lagi natin pipiliin kung ano yung feeling natin or yung tingin natin ay mas the best or mag-fit doon sa ating character. At syempre, nag-conduct rin tayo ng ating mga questions doon sa mga sa top 1 summoner namin. Hindi sa server namin, but then sa server ng cross-server sa 141, kasi kami ay 144. Siya niya, mas pinataas niya itong skill niya na hit up compared doon sa dalawa dahil mas importante daw. Tapos ipa-level nyo rin itong Hell Beast. Importante ito kasi ginagamit kasi natin ito kapag pumapatay tayo ng red boss. So importante na meron tayo nito para dagdag siya ng percent na tayo ay mapabilis doon sa pagkatay ng mga boss. Remember na medyo malambot ang summoner, kaya kailangan natin na mabilis mapatay yung mga red boss. At syempre kapag nakikipag-PVP tayo, kaya pataasin nyo ito guys, maganda rin itong skill. Tapos doon naman tayo sa ibang mga skills, no? Pero para sa akin, pataasin nyo yung hit up nyo hanggang level 10 bago kayo mag-transfer dun sa ibang yung level na skill nyo para mas ma-maximize nyo yung skill talaga ng inyong character. Next naman tayo dun sa int up. Hindi ako ganun ka-sure dito kung gaano ba ito kaganda kasi ang mas pinapa-level daw nila is itong combo damage up. Kasi mas importante daw ito kumpara dito sa int up. Pinapalakas nila ito kapag sila ay medyo mataas na yung level na kanilang master talent. Pero mas nag-focus sila dito sa combo. Dahil the more na mas mabilis ang combo natin at mas dahil nga mabilis ang attack speed nitong summoner natin, mas mabilis or mas malakas yung damage na may inflict natin doon sa ating mga kalaban. Both red boss at the same time both PvP. Next naman na skill niya ay yung Drain Soul. OP daw ito guys, overpower daw ito. Kaya kuhain nyo daw ito guys dahil nga importante ito lalo sa PvP. Sa cross server, kapag may natatapat akong kalaban na gumamit nito, naubos ang buhay natin dahil ang lakas ng damage niya, nagbe-base sa damage niya, tapos nare-restore pa ang kanyang buhay. So kuhain natin yung guys. So balik tayo dito sa ating isang skill natin sa Chain Lightning. Gamitin nyo rin ito o upgrade nyo rin ito guys dahil nga isa to sa mga ginagamit natin para makapagkilagad na mga boss at saka sa PvP. Importante yung ibang skills wag nyo masyadong gamitin or wag nyo na masyadong level up. Yung muna, doon muna kayo mag-focus. Tapos pag nakakuha nyo na tong ibang level, kuhain nyo itong last skill na ito. Nasubukan ko to, nakalaban ko yung number 1 sa server namin. Yung biglang magba-blackout kayo, parang napunta kayo sa dark hole. Tapos wala kayong makita, tapos banatan kayo ng banatan ng malakas na summoner, ubos agad ang buhay nyo. Biruin mo, laking advantage niya. For how many seconds din yon. So importante ito guys, ang lakas ng summoner kapag meron ng ganito. Promise, nung nakalaban ko siya, halos hindi ko siya mapatay. Although cross server yon, pinagtutulungan pa namin siya kasi nga pag nawala ako, doon naman sila bumabanat. So next natin yung ating namang weapon. Paano ba ang building natin ng ating weapon dito or ng ating gears? For me guys, no, mas ma-advise ko sa inyo, same noong ating DLSTR,
wag muna kayong talon ng ating tier number. Wag niyo munang kuhain yun. Mag full option muna kayo doon sa ating set para mas makatipid tayo. At the same time, makapag-focus tayo sa ibang mga accessories na pwede nating i-level up dahil yun ay permanent. Yung ating gears naman ay napapalitan. Then para sa akin, na-observe ko kasi lang ito na mas maganda pala yung mababa ang tier number ng inyong weapon or gears, but then it is full option. Nakuha nyo lahat ng option niya compare doon sa mataas ang tier number niya tapos dalawa lang yung options. Dati kasi nung Blade Knight tayo, hinahabol natin yung tier number niya basta ang weapon lang natin ay EDR or yung excellent damage rate. Anyway, in-explain ko naman ito dun sa ating last video sa DK review. Pwede nyo rin naman siyang panoorin guys kung gusto nyo at kung bakit tayo naghahabol ng tier number doon sa ating DK. Pero dito sa akin sa DL at the same time sa Summoner, kahit hindi na kayo maghabol ng inyong tier number or tier level, mag-focus kayo dun sa full option ng inyong mga gears. Mas maganda yon compare doon sa naghahabol kayo ng tier number. Bakit? Kasi mahal pa sa market yung mga bagong labas na item. Pero pag tumagal na yan, siguro mga 2 weeks, 3 weeks, yung mga bagong tier dati na napakamahal, nagmumura na siya. So kapag nagmura na siya, pwede nyo nang gamitin yun. O yung iba, nakapag-stock na ng gamit nila sa mababa, tas magpapalit na sila. So yun, pwede nyo bilhin mas mura, mas less ang gastos nyo kapag kayo ay yun ang ginagawa. Diba? Bumibili tayo ng mga second hand na gamit ng mga unang nag-stock ng mga gears nila. Mas malaki kasi ang gastos nila. So maganda yun dahil nga kapag ikaw ay free to play lang, bihira ka lang bumili ng MUC, at the same time bihira ka lang mag-top up, yung daily lang ang tinatop up mo, maganda yon kasi nag-i-enjoy ka lang maglaro, hindi ka masyado napapagastos. Then yung iba naman nag-ipon ng MUC para ibenta naman ito doon sa mga spender talaga, sa mga bumibili or nagpapalakas ng kanilang karakter. Kung ikaw ay gusto mo lang mag-enjoy pwede itong karakter na ito. Kung gusto mong makasabay pa rin sa kanila kahit na ipag-PVP, pero syempre malambot ka, layo-layo ka lang, pwede itong Summoner para sa iyo. Kung gusto niyo lang i-enjoy ang MU yun lang ma-advise ko. Pero kung gusto niyo nang patayan talaga, yung makakapagsabayan sa kanila, syempre, okay kayo kapag kayo ay spender. Pero pag hindi kayo spender, syempre, medyo lamang in a long game or the late game, itong mga spender kumpara doon sa mga hindi spender. Ako kasi, semi-spender tayo, tapos, nung medyo lumakasa tayo, hindi na tayo masyadong nagbibili ng MUC, tapos nagta-top up. Yung daily lang ang ating tina-top up. Pero, ito mga nag-bonus, baka bumili tayo, mag-top up ulit tayo para lumakas ang ating character. Wala naman tayo pagkakabalahan, wala tayong pagkakagastusan. So dito tayo gumastos kung saan tayo nagiging masaya. So happiness is a choice. So next naman natin is yung leveling. Kung sa pagpapalevel lang din, para siyang katulad ng Energy Magic Gladiator, or basta mabilis siya magpa-level. Parang ito yung girl version ng Magic Gladiator. Pwede nyo itong gamitin guys kung gusto nyo magpa-level. Tapos kapag medyo late game na kayo, mga 500 plus or 550, kasi mahirap na magpa-level talaga doon. Yung iba nag-change class na. Nagpapalit sila sa BK na talagang pang PVP talaga ang forte, or ibang class naman na gusto nilang piliin. Pero okay na para sa akin itong Summoner. Balance itong character na to. Yun nga lang, talaga medyo malambot siya. Pero kung gusto mo na free to play at gusto mo lang kumita, 'di ba? Play to earn kayo, maire-recommend ko itong Summoner. So maganda ito para sa mga babae na player natin kasi gusto nila syempre parang nakikita nila doon yung character nila sa sarili nila. So tignan naman natin sa mga red boss. Dito kasi medyo hirap ako dito sa red boss na ito dahil bago pa lang tayo sa map, 353 pa lang tayo dito. Tapos naka T10 lang tayo na set. So yung iba dito naka T11 na, pero yung iba naka T10 pa rin naman. So subukan natin dito sa red boss sa Swamp of Peace. So ito yung nagiging battleground namin sa server S144. Dito kasi sa server 1252, medyo dito, quiet and peaceful. Medyo meron silang samahan dito. Pero unti lang ang players dito guys. Medyo parang nauubos na. Parang dead server nga ito. Kaya hindi ko na to pinagpatuloy. Bumalik tayo sa server 144. Itong binili nating account, hinayaan na lang natin yan. So ginagamit natin ngayon pang vlog. So subukan natin yung red boss dito. Ang playing style kasi nitong Summoner natin,
dahil malambot nga siya, katulad siya ng Wizard, Wizard at sa MG na hit tapos atras, hit atras. Kung DK to, nung DK ako guys, no, nag-shield lang ako tapos Angel, tinatangke natin ito. Pero nung ito na summoner na, hindi ko siya matangke, ang hirap, umaatras pa talaga ako. So nangawit yung mga daliri ko dito at medyo nangalay ako. Pero kung yun ang playing style nyo rin, maganda siya kasi makakapag-hunt din kayo ng magagandang item. 'Di ba? Yun nga ang forte nga ng Wizard, EMG, at the same time itong summoner natin. Sa Dark Lord kasi sa Dark Knight kasi hindi tatangkihin niya ito, pero pag naubos ang buhay niya, hindi pa rin natin kaya yun guys, yung ating DK noon na 350 tayo, hindi pa rin natin siya kaya patayin na mabilis, medyo mabagal pa, tapos naubos pa rin naman ang buhay natin. Kaya ginagawa natin, umaatras tayo noon, tapos kapag nakaradyan ng konti, hahabulin natin, papatayin natin siya. Siguro nakakatatlong balik akong ganun. Sa mga summoner and EMG kasi, ang ginagawa nila, yan lang, hit lang, tapos umaatras, hit, atras, mabilis ang attack speed niyan guys, tapos malakas din ang damage, so mas mabilis nila mapapatay itong mga red boss. Biruin mo, DK ako sa Dome 7 or VIP 7, nakakaisang boss pa lang ako nun, sila nakakadalawa or tatlo ng boss. Ibig sabihin nun, ang lakas kasi nilang dumamage, mabilis silang kumatay. Tayo kasi, yung DK tayo, medyo mahirap. So, forte ng farming, forte ng Summoner, EMG, and Wizard, itong farming. Kasi pag umaatras sila, nakakabawas pa rin sila, 'di ba? Tapos nare-regen ng kanilang buhay. Sa DK, kapag umatras tayo, hindi tayo nakakabawas or nakakadamage sa kalaban, pero nakaka-regen naman tayo. Yun nga lang, syempre medyo mabagal kahit paano ang attack speed ng DK, kaya medyo matagal kumatay. Kaya mabagal magpa-level ang DK. Kaya mabilis magpa-level ang MG, ang Wizard, at itong Summoner. Okay? So, hindi na natin hihintayin. Baka abutin tayo ng siyam-siyam dito sa video na ito. Doon na tayo sa ating PvP. Yung PvP pala natin, lumipat tayo doon sa ating server 144. So, DL tayo ng Dark Lord, STR tayo. Lalabanan natin yung Summoner doon. Pero, hindi yung top 1 kasi bukod sa gap na gap tayo, tapos maganda yung set niya, bukod doon, spender yun guys ha, bukod doon, ang hirap niyang kausap kasi English. No, nahihirapan tayo kasi nga, syempre iba nag-error dito, tapos bihira rin siya mag-online, lagi siyang AFK. So, focus siya sa pa-level. Tapos sa hunting, syempre nagamit. Hindi nga siya parang nakikipag-usap dito sa aming server, sa S144. So, talon tayo sa PvP natin. So, ayun, nandito na tayo ngayon sa ating PvP. Ito ay best of 3, syempre, sa aming server na S144, ang aking main server. So kung makikita nyo dito na tayo ay nagpre-prepare para tanggalin ng ating buff. Background lang muna sa kalaban natin. Tayo ay rank 6. Itong kalaban natin ay Shami namin. Rank 2 siya sa amin, dahil dalawa lang naman sila o apat lang silang Shami sa amin, sa server namin. Tapos, siya in overall sa aming server, parang top 10 or top 12 itong summoner namin dito. Itong makakalaban natin. So, hindi nagkakalayo na agwat, pero syempre, dahil medyo level gap ito, asahan nyo na medyo dehado itong summoner sa atin. Wala na tayo ibang makitang kalaban, guys. So, ito na talaga yung pinaka the best feeling ko na pwede nating mag-gauge yung lakas ng ating summoner or Shami na tinatawag. Ang hirap banggitin ng summoner, Shami na lang, mas madali, no? Bahala kayo, hindi ako magaling sa pronunciation. So nasa inyo guys. Anyway, kung kayo ay umabot sa video na ito, please like, subscribe, and also share our video dun sa ibang mga players para kahit paano magkaroon sila ng insight. At the same time, mahalin naman din nila itong Shami natin. Okay, kung gusto nilang mag-Shami, lalo na yung mga babae na gustong maglaro ng MU Monarch. So, yun na nga guys, 1-0. Pero, hindi yun ang titignan natin. Dahil makikita naman natin na level gap yung kalaban natin dito. Almost 30 levels ang lamang natin sa kanya. Tapos, syempre, dahil nga DL tayo, tapos siya ay Shami, kapag tinamaan siya ng stun natin, nakaka-free hit
tayo. Malambot siya di ba? Pero sa tingin ko kapag hindi ko siya na-stun, mamamatay ako dito kasi konti na lang yung natira sa buhay ko. Biruin mo yon, ang laki ng gap namin pero ang lakas niyan dumamage. Ang lakas ng damage niya sa akin, unti na lang yung natira sa buhay natin, guys. Kaya yun ang isa sa mga titingnan nyo sa Xiaomi, dahil nga ang lakas nilang dumamage. Kaya kapag dating sa Sage War, sa cross server, lumalayo sila, tapos pag nag free hit sila, ayun, sabog, 'di ba? Mamamatay yung mga karakter. Kaya ang lakas nilang kumuha ng points doon. Kaya makikita nyo na talagang the best din itong Xiaomi kapag kayo ay nakikipag PvP or PK or naghahunt kayo. 'Di ba? So, 'yun, huwag nating tapusin, guys, dahil medyo mahaba na itong video natin. But then kapag in conclusion, guys, na malakas ang Xiaomi lalo pag maganda ang build natin. At kapag hindi siguro siya gap sa atin, talo niya tayo. Kasi yung Xiaomi namin na top 1, halos hindi ko makalahati ang buhay nun nung sinubukan ko dati na labanan siya nung BK tayo. Kasi nalapit pa lang ako, ubos na ang buhay ko. Kaya wag niyo subukan tumakbo dito dahil nga hahabulin kayo nito dahil meron rin siyang ice. Biruin nyo, guys, nung nandoon tayo sa cross server war namin, yung Juliet ang pangalan, shoutout sa kanya, number 1 sa overall. Siya ang pinamalakas ngayon sa amin. Hindi kami manalo doon. So yun lang, guys, thank you and have a good day. Bye bye.